So, bumili ako ng Stanley nito. So, pikit mata. Bumili ako nito. Noon, that time ang presyo, 16K. Ay, hindi. That time ang presyo is 18K yung bili ko nito. I would like to congratulate nga pala yung builder ko nito ni Sungit. Si Ratchet Head Garage, si Papi Ivan, si Mr. RHP. Nagtayo na siya ng sariling shop sa US. So sa mga... Uy, dapat pala English. Congratulations, big congratulations to Papi Ivan, Mr. RHG, Ratchet Head Garage, the builder of my Civic EK. Big shout out to him. Ano ba tawag doon? He has his own shop na branch of Ratchet Head Garage in US. For those who watch this video from US, you can check their Ratchet Head Garage US. Magandang araw muli sa inyo, Supladitos. For today's content, ko-content tayo about sa EK ngayon. Marami pa rin kasing nagpi-PM din sa akin, nagme-message dun sa page natin, sa FB page natin, Supladito TV. Meron din tayong FB account, yung Supladito TV Vlog. Para kung halimbawa may mga questions kayo, may mga tanong kayo na kaya ko naman sagutin, sinasagot natin yung mga inquiries para kahit pa paano makatulong. I'm not saying na that's the perfect advice siguro, pero kahit pa paano, syempre, sana makatulong din sa inyo. For today's content naman, for today's video natin, i-share ko naman sa inyo, marami din kasi sa inyo yung gusto nung mag-convert. Kasi itong si Sungit is converted lang to SIR look, SIR body. Originally, 97 Honda Civic EK, bigote siya na VTI. For me kasi kanya-kanya naman tayo ng preference. Meron mas gusto yung stay ng bigote. Yung magsasabi na since U yung plaka mo, nag-i-start sa U, kasi yung U usually is yun yung mga bigote. So kapag sa mga maalam, usually, although may nakapagsabi din before na hindi lahat ng U bigote, meron na rin atang naging talagang Civic EK na U na SR body o baliktad, or W pero bigote pa rin. Pero ganun pa man, so i-share ko sa inyo ano-ano yung mga pinalitan ko, or kung sakaling kayo naman yung magko-convert, ano yung papalitan nyo at bakit. Yung price range siguro ngayon, wala na ako masyadong idea, pero bibigay ko na rin siguro sa inyo kung ano yung dati. So matagal na rin na kasi ako nag-convert sa kanya from bigote to SIR look. So simulan na natin kung ano yung mga una nating papalitan sa kanya. Kasi ang papalitan natin sa kanya, kung gusto mo mag-SIR look, is harap and likod. Actually, nung ginawa ko siya, yung pagsasalpak ng pyesa pala, madali lang siya eh. Ay, hindi naman sa madali. Parang kaya niya namang i-DIY. Madali siyang isalpak, medyo pagpapawisan ka lang. Pero kaya kong kakayanin. Kung hindi naman kaya, maghanap ng katulong na mag-install. Kasi ako lang na yung nag-install nito eh. Ang hindi ko na lang na kayang gawin dyan is yung nagpintura. Pero yung pag-install nun, halos ako na yung gumawa. Pero ang naging style ko pala nun, nung nagbubuo ako ng conversion nito ni Sungit, ginawa ko nun is, para hindi siya mabigat, ginagawa ko nun is, bumibili ako pa isa-isa ng pyesa. Naghahanap ako online, marketplace, online, sa mga groups, FB groups, doon ako naghahanap. So, ang naging turning point ko kasi nito, dapat hindi pa ako magko-convert nun, gagawin yung conversion ni Sungit. Ang naging turning point ko nun is, may tumawag sa akin nun na isang kaibigan, si Papa J. Pacheco ng Bulacan. Shoutout sa iyo, Papa J. Wala akong nagbabala ako mag-convert nun, pero hindi ko pa siya sinisimulan. So, yung naging turning point ko para simulan na yung project na yun is, tumawag si Papa J nun, sabi niya, hello Papa Rich, sabi niya gano'n, meron ako nakita, mura lang na pang conversion, di ba balak mo mag-convert? Sabi ko, oo, pero hindi naman ako nagmamadali. So, tumawag siya, magtawag niya sa akin nun, eto, punta mo, malapit lang sa area mo, Marikina lang. So, yun, nabili ko siya, yung starting budget ko, 5,000, kasi nabili ko yung hood, fender, tsaka trunk. Yun yung nabili ko. Kasi yung may-ari nun, SIR talaga na legit, nagpalit siya ng carbon fiber. So, yun. So, kung ano yung mga piyesang papalitan natin at bakit, tara, umpisa natin.
Magsimula tayo sa harap supladitos. Una natin papalitan dyan para maging look ng SIR. Ito. Magkaiba kasi yung headlight ng SIR tsaka ng bigote. Medyo mas mahaba siya. Patuloy siya ng konti dito. Mas masungit siya. Plus, basta, paano ba i-explain? Basta yun, mas mano yung headlight niya. So, kaya mga papalitan natin dyan, pag nagpalit kayo, yung buong, i-facelift natin siya harap. Ito, fender. Ito yung fender. Ayan. Yan yung papalitan natin, isa, kabilaan yan, kaliwat kanan. Kasi kung magpapalit ka yung SIR look na yan, mag-iiba na yung ano niya dito. Mag-iiba na yung shape niya dito. Dyan. Plus, syempre, yung bumper mo, pang SIR look din. Ayan. Ayan yung bumper mo. Kasi nga, yung molde nito, connect siya eh. Connect yung hood, connect yung shape ng bumper. Ayan, connect yung shape ng fender. So, kaya itong tatlo na to, bumper, fender, tsaka hood, yan, papalitan yan. At syempre, pag pinilitan mo yan, kasama ng papalitan tong grills. So, ayan siya. So, bakit siya papalitan? Kasi nga mapapansin nyo, pag sa bigote kasi, isa nyo mapapansin dyan, sa bigote, yung distance itong dalawang to, medyo malayo yan eh. Kasi medyo maiksi yung sa grills ng grills ng pang bigote. Ito kasi grills ng pang SIR is medyo mas mahaba ng konti. Kaya siguro, kung mapapansin nila, dito yan. Pero pagdating naman sa fittings niyan, konting-konting adjustment lang yung gagawin dyan. Magpasok siya actually. So, pagdating sa headlight, pasok siya. So, kaya hindi mo siya pwedeng gawin na, mag-convert ka. May nagtanong sa akin, pwede bang bumper lang yung palitan ko? Kung bumper lang yung papalitan mo ng pang SIR, malalagay mo siya, masasalpak mo siya, bakit hindi? Kaso, hindi mo masasalpak yung grills mo kung yung stock na grills pa rin yung gagamitin mo. Diba? So, yung headlight mo, siguro, mag-fit siya yung ng bigote, pero magiging problema mo sa kanya dito. So kaya ang ginagawa, mayroon ako nakita dati, may ginawa siya, bumper lang ang ginawa, hati ang nangyari. Pinraject hati niya is pang bigote ito lang yung kinuha niya kasi isa sa niyan dito eh, magkaiba yung ganito dito ng sa bigote. May ganito siya dito eh. So kapag yung hood niya, yun nga, iba yung shape ng hood. So kailangan yung papalitan mo. So sa una pa lang, ito lahat yan. Is hood, itong hood, yan, hood, fender, headlight, bumper, grills. Ilan yun? Hood, fender, headlight, bumper, grills. So, 5 kagad yung papalitan natin sa harap natin pag nagpalit ka, nag-convert ka. So, 1, 2, 3, 4, 5. Halos lahat ng nasa harap na yan, tatanggalin mo. So, papakita na sa inyo yung pagka-fit yan kasi may ginawa din ako adjustment yan. Bubuksan lang natin hood. Same lang din naman yung fitting ko ng headlight. Ayan, nandyan lang din. Kung ano yung fitting nung sa bigote, ayan, same lang sila. Ito yung sa bigote. Bigote yung sa akin, original na body nito, yung bigote. So, titingnan nyo yung fitting. Ayan, perfect fit. Kung nagkaibahan lang yan, ayan, meron akong ginawa dito. Although, pwede namang hindi din. Pero, since medyo OC ako ng konti doon, andito kasi yung ng bumper. So, nagawa ko, pina-welding ako dito ng parang bracket. Ayan. May welding ako ng parang bracket para yun yung maging, niya. Although, nandito din nakakabit yung bracket ng pambigote para medyo doon ng konti. Pero sasabit pa rin yan. So, makakabit mo pa rin naman to. Kakaroon ka ng konting adjustment. Dito. Ito yung magiging adjustment mo. Plus, yung ito sa mga grills naman na to, halos same lang yung mga butas niya eh. Walang pinagkaiba yung kabitan nitong grills. Same with headlight. So, ganun lang din naman yung niya, yung sa wirings niya, wala din pinagkaiba, yun lang. Tapos yung tornilyuhan din dito sa fender. Ayan, same lang. Tornilyuhan niya, same lang din yan. So,
Identical siya, nagkakaiba lang yan sa dito. Ayan, katulad sinabi sa inyo kanina, ito dito. Sa shape niya dito. Plus yun dito. Dito, yan, mag-fit siya yung ano, yung sa pang SIR. Ayan, tingnan nyo. Ito, original body pa to ng ano ko. Ito lang yung pinalitan ko. Ayan, kung makikita nyo. Fit naman siya. So, yan yung sa harapan natin na ano, na papalitan nyo. Siguro yung headlight, kung may nabibili nito, may depo na brand, siguro nasa, dati kasi ang presyo nito 1.6. So ngayon siguro pa presyo siya ng mga 2.5 or 3K ang isa. Pero ito, nagpalit na ako ng Stanley kasi isa sa issue ng depo na yun, sabi, na experience ko is sabog yung ano na bato ng ilaw. So bumili ako ng Stanley nito. So pikit mata. Bumili ako nito. Noon that time ang presyo 16K. Ay, hindi. That time ang presyo is 18K yung bili ko nito, brand new. Online seller ko lang din nabili sa Honda Community. Tapos ito nga yung fender, nabili ko to. Fender hood, nabili ko yan ng ano, nabili ko yan ng 5,000. Pero siguro ang presyo nito, bibili ko. May nabibili ito ng Taiwan. Siguro pa presyo ito ng mga 2,000 din, almost, ang isa. So, you do the math na lang. 2,000 plus 2,000, so may 4,000 na kayo dyan. Plus yung bumper, may nabibili niyan na surplus, may nabibili din na Thailand. Pag Thailand, yung wala pang pintura, as in ABS plastic, na black. Ay, may papakita ko sa inyo, may bumper pala akong stock dyan. Ano yun? Ito, tawag doon, mabibili dati before, dati na before pa, no? Before, ang bili ko is 1.6 Thailand na ano, bumper. Pero ito, nabili ko surplus, ano lang, parang, hindi, Thailand pala to. Nabili ko ng surplus yung food. Thailand na pinapinturahan ko na lang. Thailand lang to eh, hindi to original eh. So siguro surplus yun, nasa 3.5, mga ganun. Or 5,000, mas mataas. Kasi depende ngayon, mas mataas yung presyo ng mga ano eh. Sa grills naman, mamimili ka kung gusto mo yung mesh or yung one-liner. Ako kasi mas prefer ko yung one-liner kaysa dun sa mesh. Kasi red emblem, sa inyo kung gusto yung mag-red emblem. Yan. Ano pa ba? Sa hood. Ang hood, alam ko may nabibili din na Thailand nito eh. Pero may mabibili din surplus. Surplus siguro, presyo din ng mga 3.5 pataas, ganun. Sa hood sa kanya. Sa fitting din ng hood, same lang din eh. Yan, tingnan nyo. Ang fitting ko ng hood ng ano, pang SIR. Same lang. Yun yung mga papalitan natin sa harap at yun yung mga kung bakit natin papalitan. Halimbawa, papalit ka ng grills, hindi mo pwedeng gawin yung grills kung naka-bigote ka pa kasi hindi siya mag-fit dito. Iba yung alignment niya o iba yung sa ano niya. Iba yung sa distance, mga distance sukat niya. Pero halimbawa naman, unahin mo, fender, hindi kasi magkakakonect talaga sila eh. Kasi ito yung pinakang ano nila, nasa gitna nila headlight. Tapos parang kumbaga sa ano, interconnected sila. Siguro ka din dapat yung ginawa nila sa flood project, interconnected. Dumako naman tayo sa likod. Ano yung mga papalitan natin sa likod? Papalitan natin dito is ito, bumper. Bumper, itong tail light, stop light, trunk light. Magkaiba kasi yan eh. Sa trunk light kasi ng bigote, itong orange ang nasa baba. Pula ang nasa taas, tsaka ito nasa baba din. Tapos parang nandito ata sa side na ito yun, kung di ako nagkakamali. Tama yung pagkakaalala ko. Plus, ito, yung dito niya, ito, pahaba yung ano na ito, yung uka na ito, yung lagay ng plaka niya. Medyo pahaba yan. Ito kasi makipot na. Ayan siya. So, bali ang papalitan natin dito, pag sa likod ka, bumper, itong taillight, trunk garnish, trunk mismo. Ngayon, halimbawa, gusto mo, ito pwede mong gawin ngayon. Halimbawa, gusto mo lang is, yung iba kasi ginagawa na to eh. Ang gusto lang is palitan lang yung bumper na pang SIR. Kasi medyo magkaiba yung pagkaano ng SIR. Isa sa nakita kong difference nun, ano eh. Etong sa pang SIR, medyo malapad siya. Malapad siya. Compared sa ano, makipot na ganun. Medyo manipis ng konti. Tapos yung dito niya, medyo malapad din. Sa pambigote, medyo manipis ng konti. So yun, meron naman pwede mong gawin. Unahin mo bumper, sasalpak mo na siya. Hindi mo kailangan mag-adjust.
ng iba pang kailangan. So pwede mo siya salpak na hindi ka nagpapalit ng iba pa parts. Hindi ka tulad sa harap, pag nagpalit ka, kailangan palitan mo na lahat. Kasi hindi mag-fit na maganda. O hindi mag-fit. Kakaroon ka ng gap. So, eto, may nabibili naman ng depo nito. Or yung Toyo brand. Kung hindi ka meticuloso or hindi ka So, mabibili mo siya. May mabibili din ng original nito. Ako yata nabili ko nito, garnish. Parang 6K ata ako nabili dati kay Sir Ron to. Pares na. May kasama ng, kagandahan, may kasama ng pigtail yung taillight niya. Tapos, ang trunk, surplus din, may mabibili ka. Hindi ko alam pa may nabibili ng Taiwan ito eh. Siguro presyo din, katulad ng Hood 3.5, mga ganun. Or more. Yung presyo. Plus, ako lang din nagkabit ito kasi madali lang ikabit. Perfect fit lang din naman siya eh. Yan o. Wala ka namang adjustment na gagawin. Tapos yung wiring yan, ako lang din. Ang kagandahan naman pag bumili ka pala ng surplus is may kasama na siyang bulb tsaka socket. So, hindi mo na po problema. Naka-pigtail na siya kumbaga. Parang putol-dugtong na lang. I-re-rewire mo na lang siya sa likod. Madali naman lang yung pag-rewire kasi same lang din siya. Actually, ako lang nagkabit eh. Ayan na. Yan sa wiring yan. Pagkasalpak. Madali na may salpak yan pagka tanggal lang yung parang 8 na tornilyo. Tapos yun na yun. Ayan. Tingnan natin yung Ayan ang kaibahan niya. Ako nagputol-dugtong na lang. Kita niya may mga tape pa. Kasi pinutol-dugtong ko na lang yan eh. Yan ang kaibahan niya. May socket lang. Actually, dito na ako nagsimula ng putol-dugtong yan eh. Ayan. Etong na to. Yung wire na yan. Ito lang naman yung yan. Perfect fit lang din yan. Kung meron mga konting-konting lang. Konting-konting sabit lang. Pero, goods pa rin. Ako lang nagputol-dugtong nito mga mga wires na to. Okay, bahan niya. Same with here. Ayan. Ako lang nagdugtong ng mga... May nabibili naman. Halimbawa, minsan, yung kapatid ko kasi nag-convert din. Before siya mawala, na-convert niya yung niya eh. Yung EK din niya kasi paras kami bigote. Kasi kapatid ko yun ang nakakatawa, yun nakakamiss nga sa kanya eh. Kung yung ginagawa ko, gagawin din niya sa EK niya. Kung yung ginawa niya sa EK niya, gagawin ko rin pag nagustuhan. So, gano'n kaming dalawa nun. So, may nabili siya dati na trunk surplus. May kasama ng garnish na ganito. May kasama ng harness, may wiring. So, sasalpak na lang. Yun ang kagandahan naman nun. Sasalpak mo na lang kasama na to. Ito na lang yung problema mo, garnish. So, yun yung niya. Yan yung papalitan mo kapag sa likod naman yung papalitan mo para maging SIR look. So, tingnan yan. Fit din naman yan. Ayan, perfect fit niya. Ito pala yung difference ng bulb ng pang SIR, yung socket niya. Kasi ito yung ganito yung type ng bulb niya na nasa loob eh. Parang naka-peanut bulb na malaki. Ganyan siya. Yung isa, yung sa Civic EK natin na bigote, yung parang pinipita ganun, yung parang sa headlight. Wala akong sample. Papakita ko sa inyo sa picture. Ito, katulad ng ganito. Ayan. Kaya, yun, para maging same yung nyo, yung nakakabit. Tapos sa akin kasi pinalitan ko din ng mga LED. Hindi ko alam, T25 ata to or anong size. Actually, pang reverse light to eh. Pinalitan ko yung reverse light ko ng LED. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan na siya. Yan yung reverse light ko. Baba itong tail light. Ayan. Ayan o. So, ganyan yung itsura ng socket. Pag yung sa pabilog yan eh. Yung parang kiniklip lang yung Ayan yung socket niya. Tapos tinitwist lang naman yan eh. Yung trunk pala, meron ka rin mabibili nito na Thailand na brand new, EBS, black ang kulay nun. Meron ka din mabibili na surplus.
May kulay na, i-repaint na lang. Tapos, yun ang install ko nito. Nung nagawa ko siya, after ko ma-install lahat, saka ako nagpa-repaint kay Sungit. Isang buo na. Para pantay yung kulay niya. Ganyan ang ginawa ko sa kanya. Ito siguro, pumipresyo ng mga 1.5 kung Depo or ano. Depo or Toyo brand. Ganun din, same din with ganito. Pero pag Sharp Plus to, ito bili ko. Alam ko, 6K o 8K yata. Alin mas sa dalawa yung ano. Nabili ko sa kanya. May kasama ng mga sakat. Pag yung kagandaan lang kasi ng Japan Sharp Plus, pag binili mo, may mga sakat na kasama na yan. Ipuputol dugtong mo na lang doon sa harness. Same with pag trunk yung binili mo naman, kagandahan, may iba ng pare-pares na kasama na doon sa presyong binayaran mo. So ito yung ABS, na sinasabi kong ABS na plastic. Pag ano, bare yung ano mo, yung bumper, ganito yan. Kasi may extra bumper ako Thailand. Ito, yan. Ayan yung brand. Thailand yan. Madumi lang. Pero Thailand yan. Ano bang brand ito? Ayan o. Ayan. Rear bumper to. Extra ko yan Kasi nagkaroon ako ng time na nagpa-repaint ako, hindi makuha yung paint. So, parang naisip ako bumili ng bago, pa-repaint kasi ilang patong na. Pero, naayos naman. Kaya awa ng Diyos, okay na. Benta ko pala yun o na-swap ko pala yun. Tapos, nakakakuha ko nitong may speed holes. Hindi na ako nagbutas. Extra bumper natin. Thailand bumper yan. Extra ko. Kasi ito yung hood ko. Yung stock na hood. Kulay pula. Lagyan ng pintura. Bumper lang siguro to. Pula dito sa mga gusto mag-convert, sana nagkaroon kayo ng idea ano yung mga papalitan nyo at kung magkano. So, hindi siya yung eksaktong amount, pero at least nagkaroon kayo ng idea ano yung mga papalitan nyo at bakit. Ang isa pa sa masasadyo gaya na sabi ko sa unang part nitong video, isa-isa lang muna yung pagbili ng parts para hindi ganun kabigat. Kasi hindi ko na siya tinotal Nung tinotal ko siya, malaki din yung inabot. Happy naman ako sa kinalabasan ni Sungit. So, after ko siya ma-install lahat, then ako mariretrieve ko pa yung mga video nung kinakabit ko siya. Or may mga picture shot ako nun, i-ano ko lang dito sa video natin. Happy naman ako sa kinalabasan niya. Tapos after nun, saka ko siya pinapinturahan sa Project Manila. Kaya nang wala na siya ngayon kay Sir Ed Manila. Hanggang ngayon, okay pa yung CV ko. So, maraming salamat muli sa inyong suporta dito sa channel, sa Pladitos. Maraming salamat. Patuloy niyo sa pang-suportahan. 13,000 subscribers na tayo. And hindi ko na mainisip actually. Sabi ko nga sa inyo, gusto ko na mag-share, gusto ko na i-document yung mga ginagawa ko sabay. So, kaya meron tayong mga, itong vlog na to is, strikes anywhere. Kahit ano-ano na lang. So, most likely, isa nga sa, natin, may playlist naman tayo about ko sa ika yung gusto nyo. Meron tayo sa motovlogging, meron tayo sa mga gala, sa mga food trip, kasama yung family, etc. etc. So, ganun pa man, maraming salamat pa rin sa patuloy nyo support at patuloy nyo panonood dito sa channel. Maraming salamat sa inyong lahat.